Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig, sakripisyo, at mga lihim na kayang sumira ng isang buong pamilya? Sabi nila, ang musika daw ang nagdurugtong sa mga kaluluwa. Pero paano kung ang isang himig mula sa nakaraan ang siya ring magiging punyal na magbubukas sa mga sugat na matagal nang pinipilit kalimutan? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng kwentong ito. Sa likod ng entablado ng tanyag na singing contest na tinig ng pag-asa, ramdam ni Sinag Alcantara ang bawat kabog ng kanyang dibdib na tila gustong kumawala. Mahigpit ang hawak niya sa luma at medyo bakbak ng gitara, ang kaisa-isang yaman na minana niya mula sa kanyang ina na hindi niya nakilala. Napapaligiran siya ng mga kapwa kalahok na kumikinang sa ganda ng mga kasuotan at kumpiyansa sa sarili. Samantalang siya, suot lamang ang pinakamatinong polo na may kaluwagan ng kaunti at kupas na pantalon. Bawat tingin na natatanggap niya mula sa iba ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit sa bawat panghuhusgang iyon, lalo lamang niyang hinihigpitan ng hawak sa gitara at ipinapaalala sa sarili ang dahilan kung bakit siya naroroon. Para kay Tita Ligaya. Ang nangiti ng kanyang tiyahin, ang nagsisilbing ilaw sa kanyang isipan. Ang mga araw na ito'y madalas na itong nauubo, namumutla, at nanghihina. Sinabi nito sa kanya na may malubha itong karamdaman, isang sakit na kailangan ng malaking pera para magamot. At ang premyo sa kompetisyong ito, ang tanging pag-asa niya. Contestant number 23, Sinag Alcantara. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang mga mata, at humakbang palabas sa entablado. Ang liwanag ng mga ilaw ay halos nakakasilaw. Narinig niya ang ilang bulungan mula sa manonood, mga salitang hindi niya maintindihan, ngunit ramdam niya ang bigat. Sa harap niya, sa mahabang mesa ng mga hurado, nakaupo ang tatlong tao na magpapasya ng kanyang kapalaran. Isang babaeng hurado na kilalang mang-aawit ang ngumiti sa kanya ng bahagya. Ang isa namang lalaki, isang batikang kompositor, ay tinitigan siya mula ulo hanggang paa na may halong pagdududa. At sa gitna, naroon sila Candelmar, ang hari ng industriya ng musika, isang alamat, ang may-ari ng pinakamalaking record label sa bansa. Walang emosyon ang kanyang mukha. Tila isa lamang siyang ordinaryong bato sa daan na hindi karapat-dapat sa kanyang oras. Para kay Lacan, isa na namang bata na may pangarap ang nasa harap niya, katulad ng libo-libong iba pa na dumaan sa kanya. Anong pangalan mo, iho? Tanong ng kompositor, si Maestro Romy, na may halong pang-uyam sa boses. Sinag Alcantara po, mahinang sagot niya. At anong kakantahin mo para sa amin, Sinag? Sana naman ay hindi yung mga kantang paulit-ulit na naming naririnig. Dagdag nito na sinabayan ng mahinang tawanan ng ilang manunood. Hindi sumagot si Sinag. Sa halip, inayos niya ang kanyang gitara, ipinikit muli ang mga mata at hinayaan ang kanyang mga daliri na hanapin ang mga nota. Pagkatapos ay nagsimula siyang tumugtog. Isang himig na simple ngunit puno ng kalungkutan. Isang himig na hindi pamilyar sa pandinig ng lahat. Napakunot ang noo ni Maestro Romy, ngunit sila Candelmar, na kanina'y walang pakialam, ay dahan-dahang itinuwid ang kanyang pagkakaupo. At nang magsimulang kumanta si Sinag, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Lacan. Sa bawat tala sa langit, anino mo'y natatanaw. Ang boses ng bata, malinis, puno ng emosyon, at may kalungkutang hindi akma sa kanyang edad. Pero hindi ang boses niya ang gumulat kay Lacan. Ito ang kanta. Nanigas si Lacan sa kanyang kinauupuan. Ang mga salita. Ang melodiya? Imposible. Walang sino man ang nakakaalam ng kantang ito. Walang sino man maliban sa kanya at sa kanya. Pangakong binitiwan sa dalampasigan, tanging alon ang saksi sa ating pagmamahalan. Di biglang bumalik ang isang alaala.
10 taon na ang nakalipas. Isang gabing maliwanag ang buwan sa isang pribadong dalampasigan sa Batangas. Isang magandang babae na may buhok na sinasayaw ng hangin ang nakasandal sa kanyang balikat. Si Liwayway. Ang ganda lakan! Bulong nito habang pinapakinggan niya ang himig na tinutugtog ni Lakan sa gitara. Para kanino yan? Para sa'yo. Sagot niya, hinalikan ang tuktok ng ulo nito. Ito ang kanta natin. Walang sino man ang makakarinig nito, kundi ikaw. Namuti ang mga buko ng kamao ni Lakan na nakapatong sa mesa. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Ang ingay ng studio, ang liwanag ng mga ilaw, ang mukha ng ibang hurado, lahat ay naglaho. Tanging ang boses na lang ng bata sa entablado ang naririnig niya. Isang boses na kumakanta ng pinakasekreto at pinakamasakit na bahagi ng kanyang kaluluwa. Nang matapos ang kanta, isang katahimikan ang bumalot sa buong studio. Maging si Maestro Romy ay natulala. Ang mga manunood ay hindi makagalaw. Idinilat ni Sinag ang kanyang mga mata. Hindi alam ang epekto ng kanyang pag-awit. Ang alam lang niya, ibinuhos niya ang lahat para kay Tita Ligaya. Ang babaeng hurado, ang unang nakabawi. Iho, saan mo narinig ang kantang yan? Napakaganda. Bago pa man makasagot si Sinag, isang boses na malamig at puno ng awtoridad ang pumutol sa lahat. Sino ang nagturo sa'yo ng kantang yan? Lahat ay napalingon kay Lakan del Mar. Nakatayo na siya ngayon, ang mga matay nakapako kay Sinag na tila isang agila na nakatingin sa kanyang biktima. Titiyahin ko po. Nauutal na sagot ni Sinag. Natatakot sa intensidad ng titig nito. Nasa isang lumang kwaderno po ni Mama. Sabi po ni Tita Ligaya, isa lang itong lumang kanta. Tita Ligaya? Ulit ni Lakan. Ang pangalan ay tila lason sa kanyang dila. Opo, kaya po ako sumali dito. Para po mapagamot ang sakit niya. Paliwanag ng bata. Ang boses ay puno ng sinseridad. Hindi na nagsalita pa si Lakan. Umupo siya pabalik, ang mukha ay naging isang blangkong maskara muli. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa nagbabagang tanong at galit. Pinindot niya ang isang buton sa kanyang harapan. You're through to the next round. Malamig niyang sabi. Bago tumayo at naglakad palabas ng studio nang hindi na lumingon pa, iniwan ang lahat na naguguluhan. Pagdating sa kanyang pribadong opisina sa likod ng entablado, isinara niya ang pinto ng malakas. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant. Eric, sabi niya, ang boses ay mabao ay mababa at mapanganib. Yes, Sir Lakan. Hanapin mo ang batang yan at ang tiyahin niya. Kailangan ko silang makausap ngayon din. Sa maliit at payapang bayan ng Amihan, malayo sa ingay at gulo ng Maynila, ang tanging ilaw na nagbibigay liwanag sa lumang sala ni Ligaya Solana ay nagmumula sa luma nilang telebisyon. Nakaupo siya sa isang upuang yantok. Ang mga kamay ay magkayakap sa kanyang dibdib na para bang pinipigilan ang sariling puso na umalpas. Bawat minuto ng paghihintay ay isang uri ng tortura. Alam niyang ito na ang araw ng audition ni Sinag. Ilang linggo niya itong sinanay, pinangaralan, at pinalakas ang loob. Ngunit sa ilalim ng lahat ng pagsuportang iyon, may isang tinik na nakabaon sa kanyang lalamunan, isang takot na sa bawat araw ay lalong lumalalim. Ang kantang iyon, ang kantang isinumpa niyang hinding-hindi na maririnig ni numan. Ngunit wala siyang nagawa. Ito ang kaisa-isang kantang alam ni Sinag na buo, ang himig na tila nakakabit na sa kaluluwa ng bata. Sinubukan niyang ituro ang ibang kanta, ngunit palaging bumabalik si Sinag sa himig na yon na kinakanta ito ng may kakaibang emosyon na hindi niya mismo maipaliwanag. Kaya't sa huli, sumuko na lamang siya. Ipinagdasal sa lahat ng santo na walang sino man ang makakapansin. Isang lumang kanta lang naman, sabi niya sa sarili.
1,000 beses. Nang sa wakas ay tinawag ang pangalan ni Sinag sa telebisyon, napahawak siya ng mahigpit sa braso ng upuan. Nakita niya ang kanyang pamangkin, payat, maliit, ngunit may determinasyon sa mga mata. Naramdaman niya ang pamilyar na kirot ng pagmamahal at pagkakasala. Ang batang iyon ang kanyang buhay, ang kanyang hininga, ang tanging mabuting bagay na nagawa niya. At ang batang yun din ang buhay na paalala ng kanyang pinakamalaking kasalanan. Nagsimulang tumugtog si Sinag at sa unang nota pa lamang ng gitara, nagsimulang manlamig ang mga kamay ni Ligaya. At nang marinig niya ang boses ni Sinag na binibigkas ang mga salitang isinulat ni Lakan para sa kanyang ate, para kay Liwayway. Ang mundo ni Ligaya ay nagsimulang gumuho. Pangakong binitiwan sa dalampasigan. Napapikit siya ng mariin. Ang tunog ng alon, ang amoy ng asin sa hangin, ang sigawan. Lahat ay bumalik sa kanya na tila kahapon lang nangyari. Isang gabi, 10 taon na ang nakalipas. Umuulan ng malakas. Nag-aaway sila sa loob ng kotse. Si Liwayway ang nagmamaneho. Bakit mo ginawa yon, Ligaya? Umiiyak na sigaw ni Liwayway. Bakit mo sinabi kay Lakan na may iba akong kinikita? Alam mong hindi totoo yon. Dahil nagseselos ako. Sigaw niya pabalik, ang mga salitang matagal na niyang kinimkim ay sa wakas lumabas na. Lagi na lang ikaw. Ikaw ang maganda. Ikaw ang magaling. Ikaw ang mahal niya. Paano naman ako, ate? Paano ako? Nawalan ng kontrol si Liwayway sa manibela. Ang matinis na tunog ng preno. Ang nakakasilaw na liwanag mula sa paparating na truck. Ang nakakabiyinging tunog ng pagbangga. Nagmulat si Ligaya, humihingal. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo. Sa telebisyon, nakita niya ang reaksyon sa mukha ni Lakan del Mar. Ang pagkabigla, ang pagtataka, ang unti-unting pag-usbong ng isang bagay na mas madilim, ang pagdududa. Alam na niya. Sa sandaling iyon, alam niyang tapos na ang laro. Nang matapos ang kanta at magsimulang magtanong ang mga hurado, bawat salita ay parang martilyo na pumupukpok sa kanyang sentido. At nang banggitin ni Sinag ang kanyang pangalan, Tita Ligaya, at ang kanyang kasinungalingan tungkol sa sakit, napahawak siya sa kanyang bibig upang pigilan ang isang hikbi. Pagkatapos, nakita niya ang pag-alis ni Lakan sa studio. Doon, sa paraan ng kanyang paglakad, sa higpit ng kanyang mga balikat, sigurado na si Ligaya. Hindi ito titigil. Hahanapin siya nito. Hahanapin nito ang katotohanan. Nanginginig siyang tumayo at pinatay ang telebisyon. Ang katahimikan sa maliit na bahay ay mas nakakabingi pa kaysa sa ingay kanina. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang itakas si Sinag bago pa man sila maabutan ni Lakan. Para saan? Hindi niya alam. Basta kailangan nilang mawala. Nagtungo siya sa kwarto at kinuha ang isang lumang bag. Nagsimula siyang mag-impake. Ilang damit, ang kaunting perang naitabi niya, ang mga gamot niya para sa alta presyon. Nagmamadali. Ang mga kamay ay nanginginig. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ang pangalan ni Sinag ang lumabas sa screen. Saglit siyang nag-atubili, pagkatapos ay pinilit na pakalmahin ang sarili at sinagot ito. "Hello, anak," sabi niya. Sinisikap na maging masaya ang tono. "Tita, tita, nakapasa po ako." Masayang sigaw ni Sinag sa kabilang linya. "Narinig niyo po ba?" sabi ni Sir Lakan. "Pasok daw po ako sa next round." Pumikit si Ligaya. "Oo, anak, narinig ko. Ang galing-galing mo." "Uuwi na po ako bukas ng umaga, tita, para maalagaan ko kayo. Sabi po ng staff dito, may allowance daw po na ibibigay bukas. Pambili po natin ng gamot nyo." Ang bawat salita ng bata ay isang karagdagang saksak sa kanyang puso. Ang kabutihan ni Sinag. Ang pagmamahal nito, hindi niya ito kayang mawala. "Mabuti yan, anak," pilit niyang sabi.
Pero makinig ka, Sinag. Pag-uwi mo, huwag kang kakausap ng kahit sinong hindi mo kilala. Naiintindihan mo. Lalo na yung Sirlakan na yon. Huwag na huwag. Po? Bakit po, tita? Dito na pumasok ang kanyang nakasanayang sandata, ang pagmamanipula. Bigla siyang umubo ng malakas sa telepono. Isang ubo na peke, ngunit pinatunog niyang malalim at masakit. Inaatake na naman ako, anak. Basta, sundin mo na lang ang tita. Mag-iingat ka. Matapos ang tawag, mas lalo siyang nagmadali. Kailangan nilang umalis bago pa man makauwi si Sinag. Babalikan na lang niya ang bata sa terminal ng bus. Habang nagmamadali siyang isinasara ang bag, isang malakas na katok sa pinto ang halos magpatalon sa kanya sa gulat. Tok, tok, tok. Hindi ito ang karaniwang katok ng isang kapitbahay. Ito ay malakas, may diin, at mapilit. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Ang puso'y dumadagundong sa kanyang dibdib. Sumilip siya sa maliit na siwang sa bintanang kapis. Sa labas, nakaparada ang isang itim at mamahaling sasakyan na hindi nababagay sa kanilang simpleng baryo. At sa harap ng kanyang pinto, nakatayo ang isang mataas na anino ng isang lalaki. Ang anino na 10 taon na niyang tinatakbuhan sa kanyang mga panaginip. Bawat katok sa pinto ay isang malakas na dagundong sa dibdib ni Ligaya. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng sala, hindi makagalaw, na para bang ang kanyang mga paa ay naging ugat na bumaon sa sahig na kawayan. Ang bag na puno ng kanilang mga damit ay nakatiwangwang sa sahig, isang testamento sa kanyang nabigong pagtatangka na tumakas. Tok, 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 mas malakas, mas mapilit. Alam niyang hindi ito aalis. Huminga siya ng malalim. Pinunasan ang namumuong pawis sa kanyang noo at ipinag-utos sa kanyang mga tuhod na huwag manginig. 10 taon niyang pinaghandaan ang sandaling ito sa kanyang isipan. 10 taon siyang nagsanay sa mga kasinungalingang sasabihin niya, "Kayanin mo to, Ligaya," para kay Sinag. Sa huling lakas ng loob, lumakad siya patungo sa pinto at dahan-dahan itong binuksan. Tumambad sa kanya ang figura ni Lakan del Mar. Mas matangkad sa personal. Ang suot niyang mamahaling damit ay tila isang insulto sa kahirapan ng kanilang tahanan. Ngunit hindi ang kanyang anyo ang nagpatigil sa paghinga ni Ligaya. Ito ang kanyang mga mata. Malamig, matalim, tumatagos sa kaluluwa. Mga matang hindi nagbago. Mga matang puno pa rin ng parehong intensidad na minsan niyang pinangarap na sa kanya lamang titingin. "Ligaya," sabi ni Lakan. Hindi ito tanong. Isa itong pagkilala. Isang sentensya. Pilit nang ngumiti si Ligaya, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Lakan, anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman?" Hindi niya pinansin ang tanong. Pumasok ito sa loob ng bahay ng walang paanyaya. Ang mga matay nilibot ang kabuuan ng munti nilang sala. Mula sa mga lumang muebles hanggang sa mga nagkukupas na kurtina, tila hinahanap ang bawat butas sa kanyang pagkatao. "Ang kanta," diretsong sabi ni Lakan, humarap sa kanya. "Saan narinig ng bata ang kantang yon?" "Ito na. Nagsimula na." Inihanda ni Ligaya ang sarili. Nakita ko lang sa mga lumang gamit ni ate," sagot niya. Hinayaang mangilid ang mga luha sa kanyang mga mata, isang sining na pinag-aralan niya sa loob ng maraming taon. Isang lumang kwaderno, may mga sulat, mga tula. At ang kantang yon, akala ko magandang pamana mula sa ina niya. Hindi ko alam na sayo pala yon." Tinitigan siya ni Lakan, hindi kumukurap. Sinusuri ang bawat galaw ng kanyang mukha. Nagpatuloy si Ligaya, isinasabuhay ang papel na kanyang nilikha. "Kung alam ko lang na magdudulot ito ng sakit sa'yo, hindi ko sana ipinakanta sa kanya. Patawarin mo ako, Lakan. Hanggang ngayon, masakit pa rin para sa akin ang pagkawala ni ate. Miss na miss ko na siya." Tuluyan nang bumagsak ang mga luha ni Ligaya. Mga luha para sa kanyang ate, oo.
Ngunit mga luha rin ng takot. Ngunit hindi natinag si Lakan. Walang awa, walang simpatiya. Tanging ang nagyayelong pagdududa. Talaga? Tanong nito. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Kung ganoon, siguradong nabasa mo rin sa kwadernong yon kung gaano ka-espesyal sa kanya ang dagat kung saan namin yon isinulat. Nanuyo ang lalamunan ni Ligaya. Isang patibong. Ang sabi niya sa sulat, sa Batangas daw, mabilis niyang sagot, pinipili ang pinakaluhikal na hula. Doon naman sila madalas magpunta noon. Isang bahagyang pag-angat sa gilid ng labi ni Lakan ang nagpatunay na mali ang kanyang sagot. Isang ngisi na hindi nagpapakita ng tuwa, kundi ng tagumpay. Hindi kami nagsulat ng kanta sa Batangas, mariing sabi ni Lakan. At hindi kailanman isusulat ni Liwayway ang mga sikreto natin sa isang kwaderno. Ayaw niya sa mga diary. Sabi niya, ang mga alaala ay dapat nasa puso, hindi sa papel. Napaatras si Ligaya. Wala na siyang masabi. Ang pader ng kasinungalingan na itinayo niya sa loob ng 10 taon ay nagsisimula nang magkaroon ng lamat. Sino ka para magsalita tungkol sa puso ng ate ko? Mahinang depensa niya. Lalong nagdilim ang mukha ni Lakan. Humakbang ito palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat. May karapatan ako dahil ako ang dapat nakasama niya ngayon. Kung hindi siya nagpasyang iwan ako. Kung hindi siya... Tita, sino po siya? Isang maliit na boses ang pumutol sa tensyon. Pareho silang napalingon sa pintuan. Nakatayo roon si Sinag. Dala ang kanyang gitara at isang maliit na bag. Mas maaga itong nakauwi. Sa mukha ng bata ay mababakas ang pagkalito at pag-aalala. Agad na tumakbo si Ligaya at niyakap ang pamangkin. Ginagawa itong panangga. Anak, bakit ang aga mo? Inaaway ka po ba niya, tita? Tanong ni Sinag, ang mga matay matapang na nakatingin kay Lakan. Ang galit sa mukha ni Lakan ay biglang napalitan ng isang komplikadong emosyon. Tinitigan niya si Sinag, ang hugis ng mukha nito, ang mga mata, ang paraan ng pagtayo, mga bakas ni Liwayway na hinding-hindi maipagkakaila. Ang batang ito, ang batang kumanta ng kanilang kanta. Hindi anak, mahinahon, ngunit mabilis na sabi ni Ligaya. Napadaan lang si Sir Lakan. Pinag-uusapan lang namin ang contest mo. Bumaba ang tingin ni Lakan mula kay Ligaya patungo kay Sinag. Saglit na lumambot ang kanyang ekspresyon, ngunit agad ding bumalik ang lamig. Hindi ito ang oras para dito. Huminga siya ng malalim at tumalikod. Kailangan ko nang umalis, sabi niya habang naglalakad patungo sa pinto. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, huminto siya at lumingon kay Ligaya. Ang mga matay muling naging singtalim ng kutsilyo. Maganda ang kwento mo, Ligaya, pero hahanapin ko ang katotohanan, anuman ang mangyari. Pagkasabi noon, tuluyan na siyang lumabas at isinara ang pinto. Iniwan ang magtiyahin sa nakakabinging katahimikan. Nang marinig ni Ligaya ang tunog ng paalis na sasakyan, doon palang bumagsak ang kanyang mga tuhod sa sahig. Humahagulgol habang yakap-yakap ang naguguluhang si Sinag. Samantala, sa loob ng kanyang kotse, habang papalayo sa bayan ng amihan, hindi mapakali si Lakan. Ang kwento ni Ligaya, ang kanyang mga mata, puro kasinungalingan. At ang bata, may mali. May isang napakalaking piraso ng palaisipan ang nawawala. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero mula sa kanyang pribadong contact list. Hello? Sagot ng isang profesional na boses. Raul, sabi ni Lakan, ang boses ay hindi nagpapakita ng anumang emosyon. May trabaho ako para sa'yo. Ano yon, Lakan? Imbestigahan mo ang buhay ni Ligaya Solana at ang lahat ng nangyari 10 taon na ang nakalipas. Ang aksidente ng kapatid niya, ang kanyang bank records, ang bawat kilos niya. Walang ititira. Ilang araw ang lumipas matapos ang paghaharap nila ni Ligaya sa amihan.
Ngunit para kay Lacan del Mar, ang bawat oras ay tila isang taon ng paghihintay. Ang bawat sandali ng katahimikan ay napupuno ng mga tanong na walang sagot. Mga anino ng nakaraan na pilit bumabalik. Nasa loob siya ng kanyang pribadong recording studio, isang malawak na kwartong puno ng pinakabagong teknolohiya. Soundproof at malamig dahil sa aircon. Dito niya nilikha ang mga pinakasikat na kanta sa bansa. Dito niya binuo ang kanyang imperyo. Ngunit ngayong gabi, ang lugar na ito na dati kanyang kanlungan ay naging isang kulungan ng mga alaala. Nakaupo siya sa harap ng isang itim at makintab na grand piano. Dahan-dahan, marahan, sinimulan niyang tipain ang mga nota. Isang himig na hindi niya tinugtog sa loob ng 10 taon. Ang himig na winasak at binuo siyang muli sa entablado ng tinig ng pag-asa. Ang kanta nila ni Liwayway. At sa pagdaloy ng musika, ang mga pader ng studio ay tila naglaho at dinala siya ng mga alaala pabalik sa nakaraan. Dalampasigan. Gabi. Ang buwan ay isang perpektong bilog na naglalatag ng pilak na landas sa ibabaw ng kalmadong dagat. Nakasandal sa kanyang balikat si Liwayway, ang buhok nito'y nilalaro ng marahang hangin. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng mga alon at ang tunog ng gitarang pinipitas ni Lacan. Ang himig ng mga tala, bulong ni Liwayway habang dinadama ang bawat nota. Ang ganda, Lacan. Para kanino yan? Ngumiti si Lacan. At sa sandaling iyon, pakiramdam niya'y siya ang pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo. Hinalikan niya ang buhok nito na may amoy ng sampagwita at dagat. Para sa'yo, aking tala, sagot niya, gamit ang tawag niya rito kapag sila lang dalawa. Ito ang kanta natin, isang pangako. Walang sino man ang makakarinig nito, kundi ikaw. Inangat ni Liwayway ang kanyang mukha, ang mga matay nagniningning higit pa sa mga bituin sa langit. Pangako? Pangako, sagot ni Lacan. Na habang buhay, ikaw lang ang musika ng puso ko. Biglang nagkamali ng tipa si Lacan. Isang maingay at sintonadong tunog ang pumunit sa katahimikan ng studio. Napahinto siya, ang mga daliri na nigas sa ibabaw ng piano keys. Ang init ng alaalang iyon ay sinundan ng nagyayelong kirot ng kasalukuyan. Isang pangakong napako, isang kantang ninakaw. Pumikit siya ng mariin at isa na namang alaala ang pumasok sa kanyang isipan. Isang magarbong party para sa tagumpay ng kanyang record label. Ang lahat ng importanteng tao sa industriya ay naroon. At sa gitna ng lahat, si Liwayway. Nagniningning sa isang simpleng puting bestida, kinakausap ang lahat ng may ngiti. Kinakantahan ng mga bisita at nabibighani ang lahat sa kanyang karisma. Siya ang tala ng gabi. Nakatayo si Lacan sa di kalayuan. Hawak ang isang baso ng alak, puno ng pagmamalaki ang dibdib. Ngunit sa paglibot ng kanyang mga mata, napansin niya ang isang pamilyar na anino sa isang sulok na hindi gaanong naaabutan ng ilaw. Si Ligaya, tahimik, hindi nakikihalubilo, nakatayo lang doon, hawak ang isang baso ng juice, ngunit hindi sa kanyang kapatid na si Liwayway nakatingin ang mga mata nito. Ang mga mata ni Ligaya ay nakapako sa kanya, kay Lacan. Mayroong kakaibang lungkot, paghanga, at isang bagay na hindi niya noon mapangalanan. Isang uri ng gutom, isang klase ng inggit, pake. Idinilat ni Lacan ang kanyang mga mata. Ngayon, alam na niya kung ano ang nakita niya sa mga mata ni Ligaya noon. Inggit. Hindi lang sa talento at atensyon na nakukuha ni Liwayway, kundi inggit dahil sa pagmamahal na ibinibigay niya rito. Ang pagtingin na iyon, ito ang parehong pagtingin na nakita niya sa bahay nito sa amihan bago niya ito iniwan. Isang pagtinging nagtatago ng isang napakadilim na sikreto. At kasunod noon, ang pinakamasakit na alaala sa lahat.
Nasa loob sila ng kanilang condo unit. Isang linggo bago ang pagkawala ni Liwayway. Nagtatalo sila. Malakas. Hindi ko maintindihan, Lakan. Bakit ka naniniwala sa mga bagay na walang basihan? Umiiyak na, sabi ni Liwayway. Dahil nakita ko kung paano kanya tingnan. At mismong si Ligaya ang nagsabi sa akin na mag-ingat ako. Sigaw ni Lakan pabalik. Ang isip ay nalaso ng mga salitang ibinulong sa kanya ni Ligaya ilang araw bago iyon. Isang kasinungalingan tungkol sa isang matalik na kaibigan ni Liwayway. Si Ligaya ang pinaniniwalaan mo at hindi ako? Gulat na tanong ni Liwayway. Puno ng sakit ang boses. Natigilan si Lakan, ngunit huli na. Ang laso ng selos ay kumalat na. Ang kanyang pride. Umalis ka muna, malamig niyang sabi. Kailangan kong mag-isip. Iyon ang huling pagkakataon na nakita niya itong buhay. Ang huling alaala niya ay ang mga mata nitong puno ng luha at pagkadismaya. Bang! Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa studio. Sinuntok ni Lakan ang ibabaw ng piano. Ang sakit sa kanyang mga kamay ay walang-wala kumpara sa sakit at pagsisisi na nararamdaman niya sa kanyang puso. Kasalanan niya. Kung naniwala lang siya. Kung hindi siya nagpadala sa lason ni Ligaya. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, biglang nagring ang kanyang telepono. Kinuha niya ito, ang kamay ay nanginginig pa rin. Isang hindi rehistradong numero, ngunit alam niya kung sino ito. Hello? Sagot niya, ang boses ay magaspang. Lakan, si Raul to. Natahimik si Lakan, naghihintay. May nahanap ako, sabi ng pribadong investigador sa kabilang linya. Mayroong pag-aalinlangan sa boses nito. Isang bagay na kakaiba. Alam kong ang opisyal na ulat ay nag-suicide ang kapatid ni Ligaya. Diretsuhin mo na ako, Raul, mariing sabi ni Lakan. Nagbuntong hininga ang investigador. Sir, may nahanap ako. Isang ulat ng aksidente sa kalsada. Nangyari sa parehong linggo na nawala si Liwayway. Isang truck at isang kotse ang nagbanggaan sa isang liblib na daan palabas ng Tagaytay. Humigpit ang hawak ni Lakan sa telepono. At sir, pagpapatuloy ni Raul, ang isa sa mga biktima ay isang di kilalang babae. 10 taon na siyang nasa isang maliit na ospital sa probinsya. Comatose. Ang mga araw pagkatapos ng pagbisita ni Lakan ay naging isang impyerno ng pagkabalisa para kay Ligaya. Bawat tunog ng sasakyan sa labas ay nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. Bawat hindi kilalang numero na tumatawag sa kanyang telepono ay nagpapakaba sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay isa siyang hayop na nakulong at ang mga pader ay unti-unting lumalapit. Alam niyang hindi titigil si Lakan. Ang mga mata nito, ang mga matang yon ay naghahanap ng katotohanan at hindi ito susuko hanggat hindi niya ito nahahanap. Ang tanging koneksyon ni Lakan sa kanya ay si Sinag. Ang kompetisyon. Kung mawawala ang koneksyong yon, marahil lang, ay titigil na ito. Isang gabi, habang pinapanood niya si Sinag na masayang nagpa-practice ng gitara sa sala, naghahanda para sa susunod na round ng kompetisyon, isang desperadong plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang plano na masakit, mapanlinlang, at marahil ang pinakamasama sa lahat ng nagawa na niya. Ngunit para sa kanya, ito na ang tanging paraan. Anak, sandali, sabi niya. Ang boses ay ibahagyang mahina. Pakikuha mo nga ako ng isang basong tubig. Parang nahihilo ako. Sige po, tita. Agad na sagot ni Sinag. Ibinaba ang gitara at tumakbo papunta sa kusina. Iyon na ang pagkakataon ni Ligaya. Mabilis, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na bote ng pulang food coloring na binili niya sa palengke kanina. Nagpatak siya ng ilang patak sa isang panyo. Itinago niya ito sa kanyang palad nang bumalik si Sinag, dala ang tubig. Salamat anak, sabi niya.
at uminom ng kaunti. Habang masayang nagkukwento si Sinag tungkol sa mga posibleng kantahin niya sa susunod na round, sinimulan ni Ligaya ang kanyang pag-arte. Nagsimula siya sa isang maliit na pag-ubo. Pagkatapos ay isa pa, mas malakas. "Okay lang po kayo, tita?" Nag-aalalang tanong ni Sinag. Oo, anak," sagot ni Ligaya. Hinahabol ang kanyang hininga. Medyo, medyo masikip lang ang dibdib ko. Lalo pang lumakas ang kanyang pag-ubo. Isang ubo na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang baga. Isang tunog na nagpapakita ng matinding sakit. Ikinuyom niya ang kanyang dibdib. Ang mukhay namumula sa kunwaring hirap. "Tita!" sigaw ni Sinag. Ang mukhay puno na ng pag-aalala. Lumapit ito at hinahagod ang likod niya. Sa isang perpektong tiyempo, itinakip ni Ligaya ang panyo sa kanyang bibig at umubo siya ng pinakamalakas. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inalis ito, tinitiyak na makikita ni Sinag ang matingkad na mantsa ng dugo. Nanlaki ang mga mata ni Sinag. Ang kulay ay umalis sa kanyang mukha. "Dudugo?" Nanginginig na bulong niya. "Tita, may dugo." Iyon na ang huling hudyat. Tumingin si Ligaya kay Sinag na may ekspresyon ng pagkabigla at takot. Pagkatapos ay bumaliktad ang kanyang mga mata at bumagsak siya sa sahig, nawalan ng malay. Para kay Sinag, ang mundo ay huminto. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang tita Ligaya na nakahandu sa isa sahig, walang malay, at ang panyo na may mantsa ng dugo. Ang lahat ng kwento ng kanyang tiyahin tungkol sa malubhang sakit nito ay biglang naging isang nakakatakot na katotohanan sa harap ng kanyang mga mata. "Tita, gumising ka po! Tita!" Sigaw niya. Ang boses ay basag sa pag-iyak. Niyugyog niya ang balikat nito, ngunit hindi ito gumagalaw. "Tulong! Tulungan niyo po kami!" Ngunit walang makakarinig sa kanila. Tanging ang dalawang ilaw lang ng kanilang bahay ang bukas sa kalagitnaan ng kanilang kalye. Ang kompetisyon, si Sir Lakan, ang Maynila, ang stress, lahat ng ito ang may kasalanan. Dahil sa pangarap niya, lalong lumala ang sakit ng kanyang tiyahin. Ito ang pumasok sa isip ng bata. Kasalanan niya. Nanginginig. Naalala niya ang numerong ibinigay sa kanya ng mga staff ng Tinig ng Pag-asa. Kinuha niya ang lumang cellphone ng kanyang tita at sa gitna ng kanyang mga hikbi, tinawagan niya ito. "Hello, Tinig ng Pag-asa Productions," sagot ng isang babae. Hello po," humahagulgol na, sabi ni Sinag. "Ako po si Sinag Alcantara." "Oh, Sinag, napatawag ka? May kailangan ka ba?" Huminga ng malalim si Sinag. Pinipigilan ang sarili na tuluyang bumigay. "Gusto ko lang po sanang sabihin na hindi na po ako sasali sa kompetisyon." "Ano? Pero bakit? Isa ka sa mga paborito. Sayang naman." Tumingin si Sinag sa kanyang tiyahin na nakahandusay pa rin. "May sakit po ang tita ko," sabi niya. Ang boses ay puno ng determinasyon at sakit. "Mas kailangan niya ako dito. Pakiusap po. Sabihin niyo na lang po sa kanila. Salamat po." Bago pa man makasagot ang babae, ibinaba na niya ang tawag. Ilang sandali pa, dahan-dahang nagising si Ligaya. Umupo siya, hawak ang kanyang ulo. "Anak, anong nangyari?" "Tita, buti gising na kayo." Umiiyak na, sabi ni Sinag habang niyayakap ito ng mahigpit. Akala ko. Okay na ako," mahinang sabi ni Ligaya. Hinahagod ang likod ng pamangkin habang ang sarili niyang mga luha ng pagkakasala ay nagsisimulang mamuo. Nang gabing iyon, matapos niyang mapatulog si Sinag na hindi umalis sa kanyang tabi, tahimik na umiyak si Ligaya sa dilim. Pinagmamasdan niya ang payapang mukha ng natutulog na bata. Ang batang isinakripisyo ang pangarap para sa isang kasinungalingan. Ang bigat ng kanyang kasalanan ay halos hindi na niya makaya.
Ngunit sa tuwing naiisip niya si Lakan, ipinapaalala niya sa sarili, ginagawa ko to para sa'yo anak, para hindi kanya kunin sa akin, para hindi tayo magkahiwalay. Kinabukasan, habang binabantayan ni Sinag ang kanyang nagpapahingang tiyahin, muling tumunog ang telepono. Isang numero mula sa Maynila. Nag-atubili si Sinag, naalala ang bilin ng kanyang tita, ngunit sinagot pa rin niya ito. Hello? Is this Sinag Alcantara? Tanong ng isang formal na boses ng lalaki. This is Eric, Mr. Lacan Del Mar's executive assistant. Biglang kinabahan si Sinag. Nakarating na sa amin ang balitang pag-urong mo sa kompetisyon. Patuloy ng lalaki. Pero tumawag ako para sabihin na ayaw pumayag ni Sir Lacan. Gusto ka raw niyang tulungan sa anumang problema mo. Gusto kanyang makausap. Pinutol ni Sinag ang sinasabi nito. Sa isip niya, ang lalaking ito ang dahilan ng lahat ng stress na ito. Ang lalaking ito ang dahilan kung bakit halos mamatay ang kanyang tita. Hindi na po ako sasali. Mariin at pinal na sabi ni Sinag, ang boses ay matatag sa kabila ng kanyang edad. Mas kailangan ako ng tita ko. At bago pa man makasagot si Eric, pinatay na niya ang tawag, ibinaba niya ang telepono at tiningnan ang kanyang natutulog na tiyahin. Sa sandaling iyon, wala nang mas importante pa sa mundo kaysa sa kanya. Ang bawat kilometrong tinatakbo ng sasakyan ni Lakan ay isang karera laban sa oras, laban sa isang katotohanang kapwa niya gustong malaman at kinatatakutang harapin. Umuulan ng malakas, ang langit ay kulay abo, na tila nakikidalamhati sa bagyong namumuo sa kanyang dibdib. Ang mga salita ng investigador na si Raul ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan, isang sirang plaka ng pighati. Isang di kilalang babae mo. Aksidente. 10 taon ng komatose. Hindi. Hindi maaari. Isang malupit na koinsidensya lamang ito. Isang pagkakamali. Dahil ang liwayway na kilala niya ay umalis. Nagpaalam sa isang liham na puno ng kasinungalingan. Winasak ang kanyang puso at naglaho. Iyon ang kasinungalingang pinaniwalaan niya sa loob ng 10 taon. Isang kasinungalingang nagsilbing pader upang protektahan ang kanyang sarili sa sakit. Ngunit ngayon, ang pader na yon ay nagsisimula ng gumuho. Matapos ang halos 3 oras na biyahe, narating niya ang isang maliit na bayan sa Laguna na halos hindi mo makikita sa mapa. Ang ospital ay isang lumang gusali, nakupas na ang pintura, ang amoy ng lisol, at kahalumigmigan ay sumalubong sa kanya sa mismong pintuan. Ang lugar na ito ay isang mundo ang layo mula sa makikinang na gusali at malalamig na opisina na kanyang kinagisnan. Isang perpektong lugar para itago ang isang sikreto. Magandang hapon po. Hinahanap ko po ang isang pasyente. Sabi niya sa babae sa information desk, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Isang biktima ng aksidente. 10 taon na po ang nakalipas. Tiningnan siya ng babae mula ulo hanggang paa. Tila nagtataka kung anong ginagawa ng isang taong katulad niya sa lugar na yon. Pangalan po ng pasyente? Hindi ko alam. Pag-amin ni Lacan. Jane Doe ang pagkakarehistro sa kanya. Itinuro siya ng babae sa opisina ng head nurse. Doon, isang mas matandang babae na may mabait na muka at salamin sa mata ang sumalubong sa kanya. Matapos ang ilang paliwanag at pagpapakita ng ID, tiningnan siya ng head nurse ng may pag-unawa. Ang dalaga sa room 207, sabi nito. Nandito na siya bago pa man ako ma-promote bilang head nurse. Kawawa naman. Walang pagkakakilanlan. Walang pamilyang naghahanap. Walang pamilya? Tanong ni Lacan. Ang puso'y nagsimulang kumabog ng mas mabilis. Meron siyang isang kamag-anak na palaging dumadalaw at nagbabayad ng gastusin, paglilinaw ng nurse. Isang napakabait na babae. Siya ang nagdala sa kanya rito noon. Ligaya ang pangalan, kung hindi ako nagkakamali. Bawat buwan, hindi siya pumapalya sa pagpapadala ng pera para sa pangangalaga sa pasyente.
Isang mabuting kapatid. Kapatid. Ang isang salitang yon ay tumusok sa puso ni Lacan na parang isang kutsilyo. Ang lahat ng pagdududa ay naglaho, napalitan ng isang nagyeyelong katiyakan. Maari ko ba siyang makita? Pakiusap niya. Ang boses ay halos hindi na lumaba. Tumango ang nurse at sinamahan siya. Bawat hakbang sa mahabang pasilyo ay isang suntok sa kanyang sikmura. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa lumang sahig ay umalingaw-ngaw. Isang tunog ng paparating na kapahamakan. Huminto sila sa harap ng isang pintong may numerong 207 sa dulo ng pasilyo. Hihintayin na lang kita rito, magalang na sabi ng nurse. Nanginginig ang kamay ni Lacan nang hawakan niya ang seradura. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang itinulak ang pinto. Ang silid ay maliit at simple. May isang bintana na natatakpan ng puting kurtina. Ang tanging tunog ay ang ritmikong pagbip ng isang monitor sa tabi ng kama. At sa kama, may isang babaeng nakahiga. Payat, maputla. Ang dating mahaba at alon-along buhok nito ay maikli na. Ngunit ang itim na kulay nito ay hindi nagbago. Nakapikit ang mga mata, ang mukha'y payapa, na tila natutulog lamang ng mahimbing. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang mga paay tila may sariling isip. Bawat hakbang ay isang pagbabalik tanaw. Ang hugis ng kanyang mukha, ang hubog ng kanyang mga labi. Huminto siya sa tabi ng kama. Tinitigan niya ang babaeng 10 taon niyang inakalang patay na. Nanginginig, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay. Nag-atubili siya saglit, pagkatapos ay marahan niyang hinawakan ang kamay nito na nakapatong sa kumot. Malamig. Ngunit ito ang parehong kamay na dati niyang hinahawakan habang sila'y namamasyal sa dalampasigan. Sa ibabaw ng hintuturo nito, nakita niya ang isang maliit na peklat. Isang peklat na natamo nito noong minsan silang nagluluto at aksidente itong nahiwa. Isang maliit na detalye na tanging siya lang ang nakakaalam. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng kanyang pagtanggi ay naputol. Gumuho ang mundo ni Lacan del Mar. Liwayway. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang mga labi bilang isang basag na bulong, isang dasal na puno ng pighati. Bumagsak ang kanyang mga tuhod sa malamig na sahig. Ang 10 taon ng pinigilang luha, ng galit na ibinaon niya sa ilalim ng tagumpay at kayamanan. Lahat ng yon ay sabay-sabay na umagos. Yumuko siya, ang nooy nakasandal sa gilid ng kama. At doon, sa katahimikan ng maliit na silid sa ospital, humagulgol siya na parang isang batang nawawala. Ang liham na nagsasabing ipinagpalit siya nito sa iba. Isang kasinungalingan, ang kwento ni Ligaya tungkol sa kwaderno. Isang kasinungalingan, ang pagdalaw di umano sa puntod nito sa probinsya. Lahat kasinungalingan. Si Ligaya, ang mabait at tahimik na kapatid. Ang babaeng nagdala kay Liwayway dito, itinago siya sa loob ng 10 taon habang pinapaniwala ang lahat na patay na ito. Ang babaeng kumuha sa anak ni Liwayway, anak nila, at pinalaki ito sa ilalim ng anino ng isang napakalaking panlilinlang. Ang babaeng nagturo sa bata ng kanilang kanta, ginamit ang pinakasagradong alaala nila bilang isang kasangkapan. Ang pighati sa puso ni Lacan ay dahan-dahang kinain ng isang damdaming mas mainit, mas madilim. Puot, isang dalisay at nag-aapoy na puot. Dahan-dahan siyang tumayo. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Ang kanyang mukha, na kanina'y basag sa pag-iyak, ay naging isang maskara ng malamig at nakamamatay na galit. Tumingin siya ng muli kay Liwayway sa kanyang tala at nangako sa sarili. Hindi na kita pababayaan. Hinalikan niya ang noo nito, isang halik na puno ng pangako at paghihiganti. Pagkatapos ay tumalikod siya at lumabas ng silid. Nakita siya ng head nurse, ang mukha nito'y nag-aalala. "Sir, okay lang po kayo?" Hindi siya sumagot.
Naglakad siya ng diretso, ang bawat hakbang ay may bigat ng isang hatol. Pagdating sa labas ng ospital, sa gitna ng humihinang ambon, kinuha niya ang kanyang telepono. Hinanap niya ang numerong nakuha ng kanyang investigador. Ang numero ng telepono ni Ligaya Solana. Nagring ito ng isang beses, 2 beses. Hello? Sagot ng isang nag-aalinlangang boses sa kabilang linya. Narinig ni Lacan ang takot sa boses nito at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang patak ng kasiyahan sa gitna ng kanyang galit. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Sa halip, ginamit niya ang isang boses na mas malamig pa sa ulan na pumapatak sa kanyang balat. Isang boses na walang emosyon, ngunit puno ng lahat ng banta sa mundo. Alam ko na, Ligaya, isang sandali ng katahimikan. Alam ko na ang lahat. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan habang binabagtas nila ang EDSA ay mas mabigat kaysa sa pinakamatinding traffic. Walang nagsasalita. Si Lacan, na nagmamaneho, ay may mukhang tila inukit sa bato. Matigas, malamig, at walang emosyon. Sa likod, yakap-yakap ni Ligaya si Sinag, na umiyak ng tahimik. Ang isip ay puno ng naglalaban ng mga imahe. Ang galit na mukha ni Lacan, ang takot sa mga mata ng kanyang tita, at ang katotohanang sinabi sa kanya kanina. Buhay ang nanay mo. Hindi na kinailangan ni Lacan na gumamit ng dahas. Pagkatapos ng tawag sa telepono, kinabukasan, 2 lalaking nakasuit ang dumating sa kanilang bahay sa amihan. Magalang ngunit mariin silang nagsabi na kailangan nilang sumama, papuntang Maynila. Ang pagtanggi ay hindi isang opsyon. At ngayon, narito sila, sa isang pribado at mamahaling ospital sa Quezon City, isang lugar na sa panaginip lang ni Ligaya mararating. Ang bawat sulok ay kumikinang sa kalinisan, isang malaking kaibahan sa ospital sa probinsya kung saan niya itinago si Liwayway. Agad na inilipat ni Lacan si Liwayway dito. Ginamit niya ang lahat ng kanyang pera at impluwensya para makuha ang pinakamagagaling na doktor sa bansa. Isang buong pangkat ng mga espesyalista ang sumuri kay Liwayway sa loob ng 24 na oras. At ngayon, sa loob ng isang malamig na conference room, kaharap ang lead neurologist, ibinigay kay Lacan ang hatol. Mr. Delmar, simula ng doktor, isang matandang lalaki na may seryosong mukha. Ang good news ay stable ang vital signs ng pasyente. Ang kanyang utak ay nagpapakita ng activity. May pag-asa siyang magising. Isang bahagyang pag-asa ang sumilay sa puso ni Lacan, ngunit agad din itong pinatay ng susunod na sinabi ng doktor. Subalit, pagpapatuloy nito, dahil sa 10 taong pananatiling comatose at marahil ay hindi sapat na pangangalaga, nagkaroon siya ng matinding sepsis, isang uri ng impeksyon sa dugo na kumalat na sa buong katawan niya. Ang kanyang bone marrow ay humihina na. Kung hindi natin ito maaagapan, ilang linggo na lang ang itatagal niya. Humigpit ang pagkuyom ng kamao ni Lacan sa kanyang gilid. Anong kailangang gawin, Doc? Kailangan niya ng bone marrow transplant. Agad-agad. Parang isang suntok sa sikmura ang narinig ni Lacan. Transplant. Isang komplikado at mapanganib na operasyon na nangangailangan ng isang perpektong donor. Nagsimula na kami sa HLA typing para malaman kung sino ang compatible sa kanya, sabi ng doktor. Kailangan nating suriin ang lahat ng malapit na kamag-anak. Kayo po, ano po ang kaugnayan ninyo sa pasyente? Ako ang ama ng anak niya, mariing sagot ni Lacan. At nasa labas ang kapatid niya. Lumabas si Lacan ng kwarto, ang isip ay lumilipad. Ang pag-asang makita muling magising si Liwayway ay nababalutan ngayon ng anino ng kamatayan. Nakita niya si Ligaya at Sinag na nakaupo sa isang bench sa pasilyo. Ang takot sa mukha ni Ligaya ay halos nasasalat. Nilapitan niya ito, ang mga matay nag-aapoy. Tumayo ka! Utos niya. Nanginginig na tumayo si Ligaya. Kailangan kanilang suriin. Dugo mo ang kailangan nila.
Malamig niyang sabi. Ayoko. Halos pabulong na sagot ni Ligaya, ang mga matay ng lalaki sa takot. Hindi ito takot sa karayom. Ito ay takot sa kung anong ibig sabihin ng pagsusuring iyon. Ang dugo niya ang magiging pinal na katibayan ng kanyang pagiging kapatid at ng kanyang kasalanan. Wala kang pagpipilian, giit ni Lakan, hinawakan ito ng mahigpit sa braso. Huwag po. Huwag niyo pong saktan ang tita ko. Sigaw ni Sinag, tumayo sa pagitan nilang dalawa. Hinawakan niya ang kamay ni Lakan, pilit na tinatanggal ang pagkakahawak nito sa braso ni Ligaya. Ano po bang kasalanan niya? Sabi niyo buhay si Mama. Bakit po kayo galit kay tita? Napatingin si Lakan sa bata. Sa mga matang yon na puno ng pagkalito at tapang. Mga mata ni Liwayway. Bumitaw siya kay Ligaya, ngunit ang titig niya'y nanatiling matalim. May mga bagay na hindi mo pa maiintindihan, Sinag. Pero para mailigtas ang nanay mo, kailangan naming gawin to. Walang nagawa si Ligaya, kundi magpatangay sa nurse. Habang kinukuhanan siya ng dugo, ang bawat patak na pumupuno sa test tube ay tila isang patak ng kanyang buhay na nawawala. Pagkatapos ay kinuha rin ang dugo ni Lakan at ni Sinag. Ang mga sumunod na oras ay isang mahabang paghihintay. Naupo si Lakan sa isang dulo ng mahabang upuan sa pasilyo. Sa kabilang dulo, halos hindi makahinga sa kaba si Ligaya. Si Sinag naman ay nasa gitna, gulong-gulo, hindi alam kung kanino lalapit. Sa isip ni Lakan, iisa lang ang dalangin niya. Sana compatible ako. Sana compatible ang anak ko. Kahit sino, huwag lang siya. Sa isip naman ni Ligaya, isang baliktad na dasal ang kanyang binubulong. Sana hindi ako. Pakiusap, kahit anong parusa, huwag lang ito. Huwag niyo akong gawing susi sa paggising niya. Dahil alam niya, sa sandaling magising si Liwayway, tapos na ang lahat para sa kanya. Ilang sandali pa, lumabas ang doktor mula sa laboratorio. Hawak ang isang folder. Ang kanyang mukha ay seryoso. Lumapit siya sa kanilang tatlo. Huminto ang paghinga ng lahat. Tumingin ang doktor kay Lakan. Pagkatapos ay kay Ligaya. May good news at bad news. Sabi ng doktor sa isang mahinahon, ngunit mabigat na tono. Ang bad news? Walang sinuman sa inyo. Turo niya kay Lakan at Sinag. Ang compatible kay Miss Solana. Gumuho ang pag-asa sa dibdib ni Lakan. Maliban sa isa. Dahan-dahan, ibinaling ng doktor ang kanyang mga mata. Tumingin ito ng diretso, ng may katiyakan, kay Ligaya. Ang mga salita ng doktor ay bumaon sa pandinig ni Ligaya na parang isang sentensya. Hindi isang hatol ng hukuman, kundi isang hatol ng tadhana. Isang tadhanang tila na sisiyahang paglaruan ang kanyang kaluluwa. Maliban sa isa, ang daliring nakaturo sa kanya ay hindi lang daliri ng isang doktor. Ito ang daliri ng Diyos, ng universo, na itinuturo ang kanyang kasalanan at binibigyan siya ng isang parusang mas masahol pa sa kamatayan. At sa gitna ng nakakabinging katahimikan ng pasilyo, isang tunog ang pumunit sa tensyon, isang tawa. Tumawa si Ligaya. Hindi ito isang tawa ng tuwa. Ito ay isang tawa na basag, puno ng sakit, puno ng kabaliwan. Isang tawa na nagsasabing, "Siyempre, siyempre ako." Ang pinakamatinding kabalintunaan ng kanyang buhay, ang tanging taong kayang sumira sa buhay ng kapatid niya, ay siya rin palang tanging taong makakapagligtas dito. Gulat na napatingin sa kanya si Lakan at Sinag. Ang doktor ay bahagyang napaatras, naguguluhan sa kanyang reaksyon. Nakakatuwa, bulong ni Ligaya sa sarili habang tumatawa. Ang mga luhay nagsisimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Napakagaling. Ang pagtawa ay dahan-dahang naging isang mahinang hagulgol. Napaupo siya sa bench, ang mukha'y itinakip sa kanyang mga palad. Ang bigat ng 10 taon, ang pagsisisi, ang takot, ang mga kasinungalingan, ay sabay-sabay na bumagsak sa kanya. Ang galit sa mukha ni Lakan ay napalitan ng pagkalito.
At pagkatapos ay ng isang malamig na realisasyon, ang babaeng ito, ang babaeng sumira sa buhay nilang lahat. Hawak nito ngayon, sa kanyang mga kamay ang buhay ni Liwayway. Iniwan niya ang doktor at si Sinag. Nilapitan niya si Ligaya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Umupo siya sa tabi nito, hindi malapit, ngunit sapat na para marinig siya nito. Sa unang pagkakataon, walang sigaw, walang banta. Ligaya, sabi niya, ang boses ay mababa at pilit na pinapakalma. Gawin mo. Hindi sumagot si Ligaya, patuloy lang sa pag-iyak. Nakikiusap ako sa'yo, pagpapatuloy ni Lakan, at sa bawat salitang binitawan niya, naroon ang bigat ng kanyang pride na kanyang nilulunok. Para kay Lakan del Mar, ang pagmamakaawa ay isang dayuhang wika. Iligtas mo siya, at kalimutan na natin ang lahat. Hindi ako magsasampa ng kaso, hindi kita ipapakulong. Mananahimik ako. Hayaan mo lang siyang mabuhay. Pakiusap. Inangat ni Ligaya ang kanyang mukha. Basang-basa ng luha. Tumingin siya kay Lakan, ang lalaking minahal niya sa anino ng kanyang kapatid. Ang lalaking kinasusuklaman niya dahil hindi siya nito nakita. Ang lalaking hawak ngayon ang kanyang kalayaan. At pagkatapos, basag ang boses na tanong niya. Kapag nagising siya at sinabi niya ang lahat, anong mangyayari sa akin? Anong mangyayari kay Sinag? Hindi nakasagot si Lakan dahil pareho nilang alam ang sagot. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang maliit na kamay ang humawak sa braso ni Ligaya. Napatingin siya sa ibaba at nakita si Sinag, ang mga matay puno ng luhang nagtatanong. Tita, mahinang sabi ng bata. Bakit po kayo umiiyak? Sabi po ng doktor, kayo daw po ang makakatulong kay mama. Bakit po ayaw ninyo? Ang tanong na yon, isang tanong na puro, inosente at walang bahid ng panghuhusga, ang siyang tuluyang dumurog sa puso ni Ligaya. Mas masakit pa ito kaysa sa pagmamakaawa ni Lakan. Paano niya ipapaliwanag sa batang ito na ang pagliligtas sa ina nito ay nangangahulugan ng pagkawala ng tiyahin nito? Na ang pag-asa ng isa ay ang katapusan ng isa pa? Wala siyang naisagot. Niyakap na lamang niya si Sinag ng mahigpit. Ang kanyang mga hagulgol ay lalong lumakas. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo si tita. Hindi na kinaya ni Ligaya. Dahan-dahan siyang tumayo, bumitaw kay Sinag at naglakad palayo. Walang direksyon. Kailangan lang niya ng hangin. Kailangan niyang makalayo sa kanilang mga mapanghusgang mata. Nakarating siya sa isang pasilyo na nakaharap sa intensive care unit. Sa likod ng isang makapal na salamin, sa gitna ng maraming tubo at kumukurap na mga makina, nakahiga si Liwayway, ang kanyang ate, ang kanyang karibal, ang kanyang biktima, ang kanyang tanging pag-asa para sa kapatawaran. Pinagmasdan niya ang payapang mukha nito. Naalala niya noong mga bata pa sila, sa bayan ng amihan. Sila ang laging magkasama, magkaramay sa lahat. Ngunit habang lumalaki sila, nagsimulang mamukadkad si Liwayway. Ang kanyang ganda, ang kanyang talento sa pagkanta, ang kanyang liwanag. Lahat ng iyon ay unti-unting lumikha ng isang anino kung saan nabuhay si Ligaya. At sa aninong iyon, tumubo ang inggit, isang damong lason na unti-unting pumatay sa lahat ng mabuti sa kanyang puso. Kung ililigtas kita, ate, mawawala sa akin si Sinag, ang kaisa-isang taong nagmahal sa akin nang walang pag-aalinlangan. Pero kung hahayaan kitang mamatay, habang buhay kong papasanin na hindi lang ako ang dahilan ng iyong paghihirap, kundi ako na rin mismo ang pumatay sa'yo. Ang bigat ng pagpapasya ay tila isang dambuhalang batong dumadagan sa kanyang dibdib. Dinudurog ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Hindi niya kayang pumili. Tumingin siyang muli sa kanyang kapatid sa huling pagkakataon. Pagkatapos ay tumalikod siya. Hindi siya bumalik sa pasilyo kung nasaan sinalakan. Sa halip,
Naglakad siya sa kabilang direksyon, papalayo. Mabilis ang kanyang mga hakbang, naging isang mahinang takbo. Dumaan siya sa mga nurse at doktor na hindi siya pinapansin. Palabas ng pinto ng ospital, palabas sa malamig na hangin ng gabi. Tumatakbo siya, walang patutunguhan. Tanging ang layuning makalayo sa ospital na yon, sa desisyong yon. Nang makarating silakan sa kinauupuan nila kanina, tanging si Sinag na lang ang naroon, umiiyak. Nasaan ang tita mo? Tanong ni Lakan. May biglang kaba. Umalis po, sagot ng bata. Pero may iniwan po siya sa upuan. Kinuha ni Lakan ang isang maliit at lukot na piraso ng tissue paper. Nakasulat dito, gamit ang nanginginig na sulat kamay, ang 5 salita na magiging simula ng kanilang pinakamadilim na. Sandali, patawarin mo ako anak. Ang lukot na piraso ng tissue paper sa kamay ni Lakan ay tila mas mabigat pa kaysa sa isang blok ng semento. 5 salita. 5 salitang binitawan na parang isang granada. Sinisira ang anumang natitirang hibla ng pag-asa sa kanyang dibdib. Ang pagtakas ni Ligaya ay hindi lang isang pag-iwas sa responsibilidad. Ito ay isang pinal na paghatol ng kamatayan para kay Liwayway. Isang mabangis na galit, mas matindi pa kaysa sa naramdaman niya noong una. Ang kumulo sa kanyang dugo, ang pagmamakaawa niya, ang paglunok niya sa kanyang pride. Lahat ay para sa wala. Sir Lakan? Napalingon siya sa doktor na papalapit. Ang mukha nito'y puno ng pag-aalala. May problema po ba? Ang donor? Sabi ni Lakan. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Umalis siya. Ang mukha ng doktor ay agad na naging seryoso. Ano? Pero, kailangan na nating simulan ang proseso sa lalong madaling panahon. Kritikal na ang susunod na 24 na oras. Kung wala ang donor, hindi na nito tinapos ang sasabihin, ngunit ang kahulugan ay malinaw na malinaw. Wala na tayong oras. Ang mga salitang yon ang tuluyang nagpabagsak sa pader ng kontrol ni Lakan. Sumiklab ang kanyang galit, hindi sa doktor, kundi sa mundo, sa tadhana, sa sarili niya. Tumalikod siya at naglakad palayo. Sa isang bakanting pasilyo kung saan walang ibang nakakakita, isang sigaw na puno ng sakit at kawalan ng pag-asa ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang sigaw na walang tunog. Pagkatapos, sa isang iglap ng purong galit at kabiguan, sinuntok niya ang pader. Bang! Ang matigas na tunog ng kanyang kamao laban sa semento ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Binaliwala niya ang matinding kirot na gumapang sa kanyang braso. Ang sakit na yon ay walang-wala kumpara sa apoy na tumutupok sa kanyang puso. 10 taon. 10 taon siyang nabuhay sa isang kasinungalingan at ngayong kaharap na niya ang katotohanan, hahayaan na naman ba niyang mawala sa kanya si Liwayway? Muli, napasandal siya sa pader, ang hiningay habol-habol, ang lakas ay tila tuluyang naubos. Ang lahat ng kanyang pera, ang lahat ng kanyang kapangyarihan, lahat ay walang silbi. Sa harap ng kamatayan, siya ay isang ordinaryong taong nagmamakaawa, isang taong talunan. At sa gitna ng kanyang pagdurusa, isang malamig na takot ang biglang dumaan sa kanyang isipan. Si Sinag, nasaan ang bata? Mabilis siyang bumalik sa lugar kung saan niya ito iniwan, ngunit wala na ito. Isang bagong klase ng takot ang pumalit sa kanyang galit. Hinanap niya ito sa paligid, ang pusoos kumakabog. Sa waiting area, sa cafeteria, wala. Hanggang sa may isang nurse na nakapansin sa kanya. Sir, kung hinahanap niyo po yung batang kasama niyo, nakita ko po siyang pumasok sa chapel kanina. Ang kapilya ng ospital, maliit, tahimik at mamalamig. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga kandila at sa sinag ng buwan na tumatagos sa stained glass na bintana. At doon, sa isa sa mga upuan sa harapan, nakaupo si Sinag, mag-isa.
Nakayuko ito. Ang maliliit na balikat ay nanginginig sa bawat tahimik na hikbi. Hawak-hawak nito sa kanyang mga kamay ang kapirasong tissue paper, ang sulat ng kanyang tita. Patawarin mo ako, anak. Para sa isang 9 na taong gulang na bata, ang mga salitang iyon ay isang palaisipan na binuo ng sakit. Hindi niya lubos na maintindihan ang lahat. Ang alam lang niya, ang nanay na ngayon lang niya na lamang buhay ay mamamatay na. At ang tiyahin na nag-alaga sa kanya, ang kanyang buong mundo, ay umalis at iniwan siya. At sa gitna ng lahat ng ito, nararamdaman niyang mayroon itong kinalaman sa kanya. May kasalanan siya. Diyos ko po, bulong niya sa pagitan ng mga hikbi. Hindi ko po maintindihan. Pero pakiusap, huwag niyo po silang kunin pareho sa akin. Dahan-dahang lumapit si Lakan. Ang anyo ng kanyang anak na nag-iisa at nasasaktan ay tila isang salamin ng kanyang sariling pagkawasak. Nawala ang hasanswat na sila Candelmar. Nawala ang hari ng industriya. Ang natira na lamang ay isang ama. Isang amang hindi alam kung paano maging ama. Marahan siyang umupo sa tabi ni Sinag. Hindi siya nagsalita. Sa loob ng ilang sandali, tanging ang tunog lamang ng kanilang mga hininga at ng mga hikbi ng bata ang maririnig. Pagkatapos, sa isang kilos na hindi niya mismo inaasahan, dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang braso sa balikat ni Sinag. Nagulat ang bata, ngunit hindi ito lumayo. Sa halip, lalo itong napahagulgol at isinandal ang ulo sa tagiliran ng kanyang ama. Kasalanan ko po ba? Tanong ni Sinag. Ang boses ay garalgal. Umiling si Lakan, kahit hindi siya nakikita ng bata. Hindi, anak. Mahinang sagot niya. Ang salitang anak ay natural na lumabas sa kanyang bibig sa unang pagkakataon. Walang may kasalanan sa'yo. Walang mga salita ng karunungan ang maibibigay ni Lakan. Walang mga pangakong hindi niya kayang tuparin. Ang tanging maibibigay niya sa sandaling iyon ay ang kanyang presensya. 2 taong wasak, isang ama at isang anak, na magkasamang dinadama ang bigat ng kawalan ng pag-asa. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi sila ang sikat na producer at ang batang kalahok. Sila ay isang pamilya na nasa bingit ng pagkakawatak-watak. Ngunit habang sila'y magkayakap sa katahimikan ng kapilya, isang biglaang ingay ang bumasag sa kanilang sandali. Isang mabilis at paulit-ulit na pag-beep, malakas, mula sa pasilyo. Beep, 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 beep. Isang nurse ang nagmamadaling tumakbo sa pasilyo. Ang boses ay puno ng pagmamadali. Code Blue, Code Blue, sa room 207, cardiac arrest. Code Blue, room 207, room 207. Ang kwarto ni Liwayway. Nanigas si Lakan. Binitawan niya si Sinag. Nagkatinginan sila. Ang mga matay parehong nanlalaki sa takot. Lahat ng pag-asa ay tuluyan ng nawala. Ang ingay ng ospital, ang sigaw ng mga doktor, ang nakakatakot na tunog ng makinang sumusukat sa tibok ng puso. Lahat ng iyon ay parang isang masamang panaginip na pilit iwinawak sinisinag sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung paano siya nakaalis doon. Ang alam lang niya, sa gitna ng kaguluhan, iisang lugar lang ang gusto niyang puntahan. Isang lugar na payapa. Ang lugar kung saan niya madalas nakikita ang kanyang tita Ligaya kapag ito'y malungkot. Ang dalampasigan sa bayan ng amihan. Ngayon, habang nakatayo siya sa basang buhangin, ang malamig na hangin ng gabi ay humahampas sa kanyang mukha. Ang dagat sa kanyang harapan ay madilim at walang katapusan. At doon, sa di kalayuan, nakaupo sa buhangin ang isang pamilyar na anino, yakap-yakap ang sariling mga tuhod. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay mabigat. Nakita niya ang gusot-gusot nitong damit, ang buhok nitong ginulo ng hangin. Nakatingin ito sa kawalan, sa madilim na abot-tanaw, na tila doon matatagpuan ang mga sagot sa lahat ng tanong.
Tita? Ang boses ni Sinag ay halos hindi marinig sa lakas ng ugong ng alon. Dahan-dahang lumingon si Ligaya. Nang makita niya si Sinag, ang kanyang mga mata na namumugugto at walang buhay ay biglang nanlaki sa gulat at takot. Tumayo siya na para bang gusto na namang tumakbo. Sinag, paano? Paano ka nakarating dito? Hindi sumagot ang bata. Sa halip, lumapit pa ito. At sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nakita ni Ligaya ang itsura ng kanyang pamangkin. Ang mga mata nitong puno ng sakit, pagkalito, at isang tanong na hindi nito masabi. At sa isang iglap, ang lahat ng pader na itinayo ni Ligaya sa paligid ng kanyang puso ay tuluyang gumuho. Ang 10 taon ng pagpapanggap ay natapos na. Wala ng takas, wala ng kasinungalingan. Tanging ang batang ito na nasasaktan at ang katotohanang matagal na niyang itinatago. Patawarin mo ako. Humahagulgol na, sabi ni Ligaya, na paluhod sa buhangin. Patawarin mo ako, anak. Bakit po? Tanong ni Sinag. Ang boses ay nanginginig. Bakit po kayo umalis? Sabi nila, mamamatay na si Mama at kayo lang po ang makakatulong sa kanya. Bakit, tita? Umiling-iling si Ligaya, ang mga luhay walang tigil sa pag-agos. Dahil duwag ako, Sinag, dahil makasarili ako. Huminga siya ng malalim. At sa wakas, sinabi niya ang mga salitang kinain ang kanyang kaluluwa sa loob ng 10 taon. Hindi aksidente na nawala ang mama mo. Simula niya, ang bawat salita ay isang saksak sa sarili niyang dibdib. Kasalanan ko. Lagi akong naiinggit sa kanya. Sa ganda niya, sa boses niya, sa pagmamahal sa kanya ni Lakan. Lagi siyang ang tala. At ako ang anino niya. Tumingin siya kay Sinag, ang mga matay nagmamakaawa ng pangunawa. Nung gabing iyon, nag-away kami sa kotse. Dahil sa akin, sa selos ko, nawalan siya ng kontrol sa manibela at nabangga kami. Nanlaki ang mga mata ni Sinag, ngunit hindi siya nagsalita. Nakikinig lang siya. Nang magising ako sa ospital, sinabi nilang comatose siya, na baka hindi na siya magising. Patuloy ni Ligaya. At natakot ako, Sinag. Natakot ako na kapag nalaman ng lahat ang nangyari, kamumuhian ako ng buong mundo. Kaya nagsinungaling ako. Sinabi kong namatay siya. Gumawa ako ng sulat para maniwala si Lakan. Itinago ko siya. At naging kulungan ko ang kasinungalingan ko sa loob ng 10 taon. Ang pag-amin ay tila isang lason na sa wakas ay iniluwan niya. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay hindi pa tapos. Kaya po ba kayo nagkasakit-sakitan? Tanong ni Sinag. Ang boses ay halos pabulong na. Para po hindi ako sumali sa contest? Para hindi niya tayo makita? Tumango si Ligaya, hindi na makatingin sa mga mata ng bata. Oo, patawad anak. Natakot ako na kapag nakita ka ni Lakan, malalaman niya ang lahat at kukunin ka niya sa akin. Dahil ikaw lang ang natira sa akin, Sinag. Ikaw lang ang sa akin. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tanging ang alon lang ang maririnig. Pinoproseso ni Sinag ang lahat. Ang kanyang buong buhay. Ang pagmamahal na natanggap niya mula sa kanyang tita. Lahat ay nakabalot sa isang malaking kasinungalingan. May galit sa kanyang puso. May sakit. Ngunit habang tinitingnan niya ang babaeng nasa harapan niya, nakaluhod, wasak, at kahabag-habag, hindi niya magawang kamuhian ito. Dahil sa kabila ng lahat, ito pa rin ang tita Ligaya niya. Ang nag-alaga sa kanya. Ang nagmahal sa kanya. Dahan-dahang lumuhod din si Sinag sa buhangin. Kaharap niya. Inangat niya ang kanyang maliit na kamay at pinunasan ng mga luha sa pisngi nito. Si Mama po, sabi ni Sinag. Ang boses ay basag. Masama na po ang lagay niya kanina, bago po ako umalis.
Ang mga salitang yun ang gumising kay Ligaya mula sa kanyang pagdurusa. Ang kanyang ate, ang kanyang liwayway, namamatay. At siya, naririto, nalulunod sa sarili niyang awa. Tumingin si Sinag nang diretso sa kanyang mga mata. Ang sarili niyang luhay dumadaloy na rin. Tita, kailangan ka ni Mama. Isang sandali ng pagtigil, kailangan kita. Ang huling dalawang salitang iyon ang bumasag sa lahat ng natitirang kadiliman sa puso ni Ligaya. Hindi ang galit ni Lakan, hindi ang takot sa kulungan, kundi ang simpleng pangangailangan ng isang batang nagmamahal sa kanya. Ito ang nagbigay sa kanya ng isang bagay na matagal nang nawala. Isang dahilan para maging matapang. Dahan-dahan siyang tumayo, hinila patayo si Sinag. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, isang bagong liwanag ang lumitaw sa kanyang mga mata. Hindi na ito takot, hindi na ito pagsisisi, ito ay determinasyon. Tumingin siya kay Sinag, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Samahan mo akong bumalik, anak. Itatama ko na ang lahat. Nakatayo si Lakan sa labas ng salamin ng ICU. Ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa malamig na bubog. Ang kanyang mundo ay gumuho sa bawat nakakabinging tunog ng makinang nagsasabing, wala nang tibok ang puso ni Liwayway. Sa tabi niya, si Sinag ay nakayakap sa kanyang binti. Ang mukhay nakasubsob, umiiyak ng walang tunog. Walang magawa si Lakan, kundi panoorin ang desperadong pagtatangka ng mga doktor na buhayin ang babaeng pinakamamahal niya. Isang anino ng pagkatalo ang gumuhiti sa mukha ng lead doctor. Handa na itong sumuko. Ito na ang katapusan. Sandali! Isang boses, pamilyar at basag, ang pumunit sa tensyon. Napalingon ng lahat. Nakatayo sa dulo ng pasilyo si Ligaya, kasama ang umiiyak na si Sinag na humabol pala sa kanya. Si Ligaya ay hingal na hingal. Ang buhok ay gulo-gulo. Ang damit ay basa ng ambon at luha. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang apoy na hindi pa nakikita ni Lakan kailanman. Ang apoy ng isang taong wala nang natitirang takot. Tumingin siya kay Lakan, pagkatapos ay sa mga doktor sa likod ng salamin. Huwag kayong sumuko. Sigaw niya, ang boses ay nanginginig ngunit puno ng awtoridad. Nandito na ako. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Lakan, isang tingin na puno ng pagsisisi, determinasyon, at isang tahimik na pakiusap. Gagawin ko. Walang oras para sa mga tanong. Walang oras para sa galit. Ang tanging naroon ay ang manipis na hibla ng pag-asang biglang bumalik. Agad na kumilos si Lakan. Kinausap niya ang mga doktor. Isang bagong sigla ang bumalot sa buong team. Nagawa nilang i-stabilize si Liwayway gamit ang adrenaline. Binibigyan sila ng isang napakaliit na bintana ng pagkakataon. Agad na inihanda si Ligaya para sa emergency bone marrow extraction. Ang mga sumunod na oras ay naging isang malabong panaginip para kay Lakan. Naghihintay, nagdarasal, nakaupo sa malamig na sahig ng pasilyo habang si Sinag ay nakatulog na sa kanyang kandungan. Pagod sa kaiiyak. Ang bawat tiktak ng orasan sa pader ay isang pagsubok sa kanyang katinoan. Iniisip niya si Ligaya, nasa loob ng isang malamig na kwarto, tinatanggap ang sakit, binabayaran ang kanyang kasalanan sa paraang pinakamasakit. Hindi niya ito mapapatawad, ngunit sa sandaling iyon, isang kakaibang uri ng respeto ang nabuo sa kanyang puso. Nang sa wakas, ay lumabas ang doktor. Ang mukha nito'y pagod, ngunit may bahid ng pag-asa. Naging matagumpay ang transplant. Ngayon, maghihintay na lang tayo. Ang paghihintay, ang pinakamahirap na bahagi. Inilipat si Liwayway sa isang pribadong recovery room. Doon, sa tabi ng kanyang kama, binantayan siya ni Lakan. Oras-oras, araw-araw, hinahawakan niya ang kamay nito. Kinakausap ito kahit tulog. Kinakantahan ito ng kanilang kanta.
Umaasang ang himig na minsan nilang nagiksaluhan, ang gigising sa kanya mula sa mahabang gabi. Gumising ka na, talako. Bulong niya isang hapon habang ang sinag ng araw ay tumatama sa payapang mukha nito. Miss na kita. Patawarin mo ako. Sa lahat, patawarin mo ako dahil hindi ako naniwala sa'yo. Ilang araw pa ang lumipas, walang pagbabago. Nagsimula nang bumalik ang anino ng pagdududa sa puso ni Lakan. Paano kung huli na ang lahat? Hanggang sa isang umaga, habang mahimbing siyang nakatulog sa silyon sa tabi ng kama, isang marang paggalaw ang gumising sa kanya. Ang mga daliri ni Liwayway na nasa loob ng kanyang palad ay bahagyang gumalaw. Napabangon si Lakan. Ang puso'y biglang kumabog ng malakas. Tinitigan niya ang mukha nito. At dahan-dahan, na parang isang bulaklak na bumubuka sa pagsikat ng araw, ang mga talukap ng mata ni Liwayway ay nagsimulang manginig. At pagkatapos, nagmulat. Medyo malabo pa ang kanyang paningin, naguguluhan. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, isang pamilyar na kislap ang bumalik. Isang pagkilala, isang dekada ng sakit at pangungulila ang natunaw sa isang iglap. Lalakan, isang salita, isang bulong. Ngunit para kay Lakan, ito ang pinakamagandang musikang narinig niya sa buong buhay niya. Hindi niya napigilan ang mga luha. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay nito at paulit-ulit na hinalikan. Liwayway, nandito ako, mahal ko, nandito na ako. Nang medyo lumakas na si Liwayway, dumating ang sandaling pinakahihintay ni Lakan. Dahan-dahan, inakay niya si Sinag papasok sa silid. Nakatayo lang ang bata sa may pintuan, nahihiya, natatakot, ngunit puno ng pananabik. Mahina pa si Liwayway, ngunit nang makita niya ang batang may mga mata ni Lakan at ngiti niya, isang pag-unawa at pagmamahal na tanging isang ina lang ang makakadama ang bumalot sa kanyang mukha. Anak, bulong niya. Ang boses ay mahina, ngunit malinaw. Inilahad niya ang kanyang kamay. Nag-atubili si Sinag saglit, pagkatapos ay dahan-dahang lumapit. Kinuha niya ang kamay ng kanyang ina, isang kamay na ngayon lang niya nahawakan. Para kay Liwayway, ang 10 taon na ninakaw sa kanya ay biglang bumalik sa anyo ng batang ito. Ang mga kaarawan na hindi niya naipagdiwang, ang mga yakap na hindi niya naibigay, ang mga kantang hindi niya naawit para sa kanya. Ang lahat ng yon ay bumuhos bilang mga luha sa kanyang mga pisngi. Ang laki mo na, umiiyak niyang sabi. Ang ganda ng pangalan mo. Kayo po ang nagpangalan sa akin. Mahinang sagot ng bata. Sabi po ni Tita Ligaya. Niyakap ni Sinag ang kanyang ina sa unang pagkakataon. Isang yakap na naghilom sa mga sugat na hindi nila alam na taglay pala nila. Habang nakayakap ang bata, napatingin si Liwayway kay Lakan na nakatayo sa gilid, tahimik na lumuluha. Nagtama ang kanilang mga mata at sa isang tingin na yon, isang buong dekada ng sakit, pagsisisi at pag-ibig ang kanilang naiparating sa isa't isa. Nagsisimula pa lang ang kanilang paghihilom, ngunit sa wakas, magkakasama na sila. Ilang araw pa ang lumipas, isang nurse ang pumasok sa silid. Mrs. Solana, magalang nitong sabi. Ang pasyente po sa kabilang kwarto. Si Miss Ligaya Solana. Gising na po. At gusto niya raw po kayong makita kung papayag kayo. Ang pangalan ng kanyang kapatid ay nagdulot ng isang komplikadong emosyon sa puso ni Liwayway. Ngunit tumango siya. Oras na para harapin ang huling multo ng nakaraan. Ang pinto ng silid ni Liwayway ay dahan-dahang bumukas. Isang nurse ang pumasok, tinutulak ang isang wheelchair. Nakaupo roon si Ligaya. Namayat ito, maputla, at bakas sa kanyang muka ang pisikal na sakit ng operasyon at ang mas malalim na sakit ng kanyang kaluluwa. Hindi ito makatingin ng diretso. Ang mga mata nito'y nakatuon sa puting kumot
na nakabalot sa kanyang mga binti. Itinabi ng nurse ang wheelchair sa kama ni Liwayway. Sa isang senyas, iniwan silang dalawa. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay halos nasasalat. Walang nagsasalita. Tanging ang mahinang tunog ng mga makina ang maririnig. Si Liwayway ang unang bumasag sa katahimikan. Ligaya! Ang boses niya ay mahina pa rin, ngunit malinaw. Sa pagkarinig ng kanyang pangalan, napapikit si Ligaya na para bang naghahanda sa isang palong matagal na niyang hinihintay. Aate! Nauutal niyang sagot, hindi pa rin makatingin. Patawarin mo ako. Alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko. Handa na ako sa lahat. Sa pulis, sa kulungan. Handa na ako. Hindi sumagot si Liwayway. Sa halip, sa kabila ng kanyang panghihina, dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kamay. Nanginginig. Inilahad niya ito sa pagitan nilang dalawa. Napansin ito ni Ligaya. Nag-angat siya ng tingin. Ang mga matay puno ng luhang naguguluhan. Nakita niya ang kamay ng kanyang kapatid. Naghihintay. At sa mukha ni Liwayway, wala siyang nakitang galit. Wala siyang nakitang pagkamuhi. Ang tanging nakita niya ay isang pamilyar na lungkot. Isang lungkot na kapwa nila naramdaman. Dahan-dahan, nanginginig. Inabot din ni Ligaya ang kanyang kamay. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ate. At sa sandaling magdikit ang kanilang mga balat, isang dekada ng kasalanan, ng inggit, at ng sakit ang nagsimulang matunaw. Walang salitang kailangan. Ang isang simpleng paghawak ng kamay ay sapat na. Para sa dalawang magkapatid na pinaghiwalay ng isang trahedya, ito ang unang hakbang sa isang mahabang paglalakbay patungo sa paghilom. Ang kapatawaran ni Liwayway ay hindi isang salita, kundi isang kilos, isang pagtanggap na sa kabila ng lahat, sila pa rin ay magkapatid. Bago umalis si Ligaya sa ospital, kinausap siya ni Lakan. Nakatayo sila sa isang tahimik na pasilyo, malayo sa pandinig ng iba. Hindi kita mapapatawad ng buo. Seryosong sabi ni Lakan. Marahil, hinding-hindi. Ang 10 taon na ninakaw mo sa amin, hindi na maibabalik yon. Tumango si Ligaya. Alam ko. Pero, pagpapatuloy ni Lakan, iniligtas mo ang buhay niya. At dahil doon, may utang na loob ako sa'yo. Hindi kita ipapakulong, pero kailangan mong umalis. Magsimula ka ng bagong buhay, malayo dito, malayo sa amin. Ito ang kanyang parusa. Hindi ang rehas na bakal, kundi ang kalayuan. Ang hindi na muling makasama ang batang inalagaan niya na parang sariling anak. Masakit, ngunit ito ang nararapat. Tumango si Ligaya sa huling pagkakataon at walang lingon-likod na naglakad palayo. Makalipas ang 6 na buwan, sa isang malaking entablado, sa ilalim ng liwanag ng mga spotlight, nakatayo si Sinag. Hindi na siya ang payat at takot na batang unang sumabak sa tinig ng pag-asa. Ngayon, ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa, ang kanyang namangiti ay maliwanag. Suot niya ang isang magandang damit at hawak niya ang isang bagong-bago at makintab na gitara. Sinimulan niyang tumugtog ang pamilyar na himig, ang kanta ng kanyang ama at ina. Ngunit ngayon, ang kanta ay hindi na puno ng kalungkutan. Ito ay puno na ng pag-asa. Sa bawat tala sa langit, anino mo'y natatanaw. Ang kanyang boses, mas malinis at mas matatag ngayon, ay pumailan lang sa buong concert hall. Habang kumakanta siya, ang mga mata niya'y nakatuon sa isang direksyon. Sa audience, sa pinakamagandang upuan, magkatabing nakaupo sina Lakan at Liwayway. Si Liwayway, malakas na muli. Ang kanyang buhok ay nagsisimula ng humaba at ang nangiti sa kanyang mga labi ay kasing liwanag ng dati. Hawak niya ng mahigpit ang kamay ni Lakan. At habang pinapanood nila ang kanilang anak sa entablado, ang kanilang mga mata ay puno ng pagmamahal at pagmamalaki. Minsan, sinusulyapan ni Lakan si Liwayway
na para bang hindi pa rin makapaniwala na naroon ito sa tabi niya, buhay at totoo. Magkasama, dahan-dahan nilang binubuo muli ang mga piraso ng kanilang nasirang pamilya. Sa kabilang dako ng bansa, sa isang maliit na bayan sa tabi ng dagat, isang babae ang nakaupo sa loob ng isang maliit na coffee shop. Binuksan niya ang isang sobre na kararating lang sa Koreo. Sa loob, isang litrato. Ang litrato ni Lakan, Liwayway at Sinag na masayang magkakasama. Sa likod nito, may sulat kamay ng isang bata. "Hi tita, okay na po kami. Sana po okay ka na rin. Lagi kitang pinagdarasal. Nagmamahal, Sinag." Tinitigan ni Ligaya ang litrato. Isang maliit at mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang nangiting may halong lungkot, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, isang ngiti ng kapayapaan. At dito nagtatapos ang kwento ni Lakan, Liwayway, Sinag at Ligaya. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais ko pong magpasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang paglalakbay kasama ko sa kwentong ito. Bawat kabanata ay isang piraso ng pusong ibinahagi at ang inyong pakikinig ang nagbigay buhay dito. Habang isinusulat ko ang bawat linya, ramdam ko ang bigat ng mga lihim ni Ligaya, ang sakit ng pangungulila ni Lakan, ang kadalisayan ng puso ni Sinag, at ang tahimik na paghihintay ni Liwayway. Sila ay naging parang pamilya na rin sa akin, at ang pagsulat ng kanilang katapusan ay isang paglalakbay na puno ng luha at pag-asa. Ang kwentong ito ay isang paalala para sa ating lahat. Isang paalala na ang pagpapatawad, gaano man kabigat, ang tanging gamot sa pinakamalalim na sugat, na ang pag-ibig ng isang pamilya, kahit masubok ng panahon at pagkakamali, ay may kakayahang maghilom at muling mabuo. At higit sa lahat, na kahit sa pinakamadilim na gabi ng ating buhay, laging may sisikat na isang bagong umaga, isang bagong liwayway. Nais ko pong marinig ang inyong mga saloobin. Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Anong aral ang babaunin ninyo mula sa paglalakbay na ito? Ang inyong mga komento ay napakahalaga po sa akin. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento. Muli, ang inyong lingkod at tagapagsalaysay. Maraming salamat po at pagpalain nawa kayo ng may kapal.